name and what happened to you? Huwag mo tago sa harapan. Say your name and what happened. Good evening po sa lahat. Ako po si Mr. Pingol. Ang wife ko po si Violeta Pingol. Ano po siya, sa medical city, na-confine siya dahil na-stroke siya. Na-comatose po siya. Yung doktor po, ibinigay siya ng 36 hours to live. Before reaching the 36 hours, sabi po ng doktor sa akin, Sir, nag-deteriorate na po ang health ng asawa niyo. Kailangan po ang second operation. Pinaoperahan ko po ulit siya. And that night po, wala na po, hopeless na po ako. Kaso po, meron pong taong malapit po sa amin ang mayroong connection kay Father Suarez. Pumunta po si Father Suarez sa Medical City. Barely an hour or two na after ang operation niya, tinapik po ni Father Suarez ang wife ko. Sabi niya, Billy, you're healed. Bigla po dumilat ang mata ng wife ko eh. Alam ko po, meron naka-anesthesia pa po siya, no? Bakit po dumilat ang mata niya? Doon po na-relieve na po ako. Alam ko na masusurvey na po yung asawa ko sa pag-pray over ni Father Suarez. Kaya hanggang ngayon po, mag-1 year na po, malakas na po siya. Sinabi po ng doktor niya, nagtataka kami paano nabuhay ang wife ko. Dapat yung sayings niya pa po, ganyan na yan eh. Ganyan na yan. Sinabi ko, si Father Suarez bumuhay sa kanya, yung healing touch po niya. Ako po living witness po ako dyan. Kaya po, lahat po ng mga bagay, wala na po sa akin. Talagang binibigay ko na po sa Panginoon lahat. Salamat po. Praise the Lord. Healing. Good morning ho. Good morning ho sa inyo lahat. Actually, hindi ako sanay magsalita ho sa public. Sinasabi ko kay Father, hindi ako sanay gumawa ng script kung paano. Pero sabi niya, buksan mo lang ang bibig mo, magsalita ka. Pero para po sa Panginoon, talagang nandito ako para mag-share. A year ago, that was January 8, 2009, nakaramdam ako ng nag-numbness sa kamay. And then, because that was Friday, tapos Saturday, parang sumakit yung ulo ko rin. And then, I called up my doctor. Tapos sabi niya, Monday magpa-check up ako. And then Sunday, hindi ko na, yung mga nahawakan kong kutsara, medyo nabibitawan ko na. And then Monday, pumunta na ako sa doctor ko. And then, sabi niya, hindi niya kung ano ang sakit ko, ganyan, pero magpa-MRI ka. So, pagdating ng Wednesday na MRI ako, Thursday, I got the result. And then sabi niya, ng doktor, it's a cavernoma daw. It's a rare case na 4% sa buong mundo lang daw nakakakuha. And so sabi ko, Doc, ano ang dapat gawin? So, to cut it short, sabi niya, kailangan ko ng brain surgery. So, ang tanong ko lang sa kanya, sabi ko, Doc, ano ang mangyayari? Sabi niya, well, it's either you go or leave. It's either successful or hindi successful or makomatos ka, sabi niya. So, wala ako in-entertain doon kasi parang kung mamatay ako, okay lang. Kung mabuhay ako, gano'n. Pero kung makomatos ako, naawan man ako sa mga anak ko, gagastos na ako ng milyon, tapos gano'n pa yung abutin nila. Parang sabi ko, Lord, bahala ka na lang sa akin. Sabi ko gano'n. Pero, honestly, hindi ko ako nakaramdam ng depression or whatever. So, pinalabas niya ako ng doctor sa Medical City kasi sabi niya, walang mangyayari sa'yo kung hindi ka mag-decide. We have to do it soon, sabi niya. So sabi ko, sige Doc, mag-meeting muna kami ng pamilya ko. And then, bumalik kami the next Monday na naman, 1 week na yon. Sabi, naka-wheelchair na ako. Sabi ko, Doc, humihina na pagtingin ko, tsaka lumalabo na ho ang,
parang half paralyzed na ako, tapos hindi, nagka-wheelchair na ako. And then sabi niya, wala kasing ibang gamot, kundi kailangan buksan yung brain mo. So, yung isang friend ko, kinulit-kulit si Father. Sabi niya, ito naman si Father, ayaw ako tanggapin. Kasi, pupunta na daw siya sa Australia. Pero sabi ng friend ko, Father, hindi na pwedeng tumagal ito. Kasi progressive na talagang gulay na ako. Parang dead weight na ako. 4 na lalaki na bumubuhat sa akin, hindi na nila kaya. So, pumayag siyang makipagtagpo sa may EDSA, sa may bangketa ng EDSA. Doon kami nag-antay. Sinundo ako ng friend ko. And then, nandun kami. Tapos, dumaan si Father. Sandali lang. Sabi niya, hindi nga ako, hindi ko alam na. Kasi hindi siya serious mag-heal sa akin noon eh. Ganun-ganun lang siya. So sabi niya, wala, wag ka magpa-opera. Just keep your faith. Wala ako nakikita, sabi niya. Tapos, talagang yung kalooban ko. Sabi ko, sige, Father, sabi ko, pagdasal ko na lang. Kasi niya, yeah, keep your faith. Sabi niya, you will be okay, sabi niya. And then yung family ko, naisip nilang ipakita yung result ko sa Makati Med. Ang sabi sa Makati Med, Dr. Atopon, siya ho ang radiologist doon, sabi niya, over my dead body, sabi niya, kung totoong cavernoma ito, hindi pwedeng operahan dahil nasa brainstem embedded, sabi niya, mamamatay siguradong pasyente. Pero kung gusto niyo, ulitin na lang natin kasi I doubt it kung cavernoma, sabi niya gano'n. And then, isipin niyo, parang January 22 na ako na talagang wala na, hindi na ako nakakakita, talagang hindi na ako makagalaw, talagang hindi na ako makasalita. Talagang bulol-bulol na ako. And then, pinasok na ako sa Makati Med, in-angiogram ako, lahat-lahat. So sabi ng doktor, sabi niya, good news, sabi niya. Sabi ko, ano kaya good news dito? Hindi na ako makasalita, hindi na ako sabi niya, you don't need the surgery, sabi niya, it's a stroke, sabi niya gano'n. Pero, sabi niya, pumunta kayo sa wife ko para kung anong gamot ibibigay sa iyo. And then, nung tinignan ako, diniretso na ako sa ER, pero sinabi na sa family ko na it's a 50-50 chance kasi masyado ng late. So, it might be coma or I will go, sabi nung doktor. So, siyempre, talagang sa family ko yun. Yun lang parang 1 month ako na nakahiga sa hospital, 3 times a day na injection, tapos another 1 month sa meron condominium sa may Makati kasi ang mahal naman araw-araw yung hospital. Tapos pati yung doktora ko, sabi nila, the best doctor daw sa Makati Med, ang mahal daw maningil. Pero nung lumabas na ako, sabi ko, doktora, magkano yung sisingil yung bayad? Kasi paid na yung hospital bill, wala pa yung doctor's bill. Sabi niya, alam mo, sabi niya, pag nalaman mo, mahuhulog ka sa kama. Sabi niya, pero huwag mo akong babayaran dahil hindi ako nagpagaling sa iyo. Sabi niya gano'n. Kaya, hindi niya ako pinabayaran. Nag-birthday was si Father Suarez noong February. Yung picture ko daw ang hawak-hawak na binigay ng mga friend ko sa kanya. Tapos, we became friends si Father Suarez, tapos yung doktora ko hanggang ngayon. Sinasabi ng doktora ko, 4 years na siyang doktor, pero wala po siyang patient na kagaya ko. And, ano pa, Father? Wala na. Thank you. Yeah, that is how God heals.